Mga ate at kuya, nung nakaraang araw, binatikos ni Baste ang isang mangga. Dati nabatikos niya yung isa sa mga mangga. Literal na mangga ang mukha, right? Sa tingin ko po kasi, yung binatikos ni Baste doon sa Angeles City, Pampanga, hakbang ng Maisog ay mangga rin. Maraming ma-offend dito kasi syempre, ang sabi nga po nila, itong si Senator Bongo ay kaibigan ni PRRD. Nag-iisang kaibigan ni PRRD na malapit sa kanya. So hindi daw dapat magpalin lang si Baste sa mga gusto tayong pagsabong-sabungin. 'Di ba parang Teka lang. Okay. May kausap akong akla. Speaking of beauty queens. May kausap akong beauty queen. Okay, go back. Sabi nung mga ibang DDS, mga ate at kuya, kasi syempre si Senator Bongo kasi parang loyal friend ni PRRD yan, no? Lalo na nung kanyang administrasyon. Wag na daw batikusin si Senator Bongo. Pero syempre si Baste nagsalita dun sa akbang ng Maisog. Ang sabi niya, pare, kumpare kita, binababoy na ang Davao, hindi ka pa rin umiimik. Parang ganun yung, in a nutshell, yung message ni Mayor Baste sa hakbang ng Maisog, di ba? Tama nga naman. Natanggalan na ng, kumbaga nahihirapan si Mayor Baste. Inalis yung mga loyal policemen nila. Nandun ang mga SAF, 2 batalyon sa Davao. Hinahunting si Pastor Quiboloy. Binaboy na yung KOJC, di ba, yung compound na pag-aari ni Pastor Quiboloy. Tapos nandun din daw yung mga US snipers, nagpapalipad na raw ng drone. Ang sabi nga po, yung mga pagpapalipad ng mga US troops ng drone sa Davao, illegal mga ate at kuya. Kasi walang permit from CAAP, Civil Aviation Authority of the Philippines. So, may mga areas po kasi, may mga zones na hindi dapat magpalipad ng drone. Halimbawa sa airport, baka mamaya makadisgrasya yan ng mga dadaang eroplano or something. May mga lugar na, even yung mga lilit na paliparan, na hindi ka pwede magpalipad ng drone dyan. So, hihingi ka rin ng permit. Itong mga kano daw, nagpapalipad na daw ng drone dyan sa Davao. Siguro alam niyo, baka mamaya meron silang mga heat signature or whatever technology, mga adet kuya. Pagpalagay mo halimbawa na i-surveillance nila or i-scan nila yung kabundukan halimbawa ng Prayer Mountain. Tapos nandun pala sa isang kuweba, halimbawa may kuweba doon, nagtatago si Pastor Quiboloy. So kung gagamitan ng heat signature na bit-bit ng heat, yeah, right? Yung ganon, ng scanner or whatever, laser, whatever, technology meron, ang Prayer Mountain, gamit yung mga drones ng Amerika, mahahanap nila si Pastor Quiboloy. Yung kayang mag-detect ng heat signatures ng mga at kuya. Makikita ko may tao o wala, di ba? Kahit na gabi. Isa-scan lang nila yung area. Even PRRD, baka mamaya yung bahay ni PRRD, pinapaliparan na pala ng drone. Tapos pag nakitang konti lang ang tao doon, or maybe si PRRD mag-isa lang natutulog doon. Halimbawa man, nasa school ang anak or ang asawa nasa business, baka bigla na lang bangbangin ang presidente natin, di natin alam, di ba? Or lasunin or whatever. So sabi, wag daw natin si Senator Bongo batikusin kasi nag-iisa na nga, isa daw sa mga loyal friends ni PRRD. Pero syempre may point si Baste, mga ate at kuya, kung bakit niya binabatiko si Senator Bongo. Kasi nga hindi umiimik. Ang sabi po sumagot actually si Senator Bongo sa pambabatikos ni Baste sa Angeles City, Pampanga, yung nakaraang akbang ng Maisog. Hindi daw niya personalidad ang mambatikos ng kahit kaninong administrasyon. Ganon? Yun ang katwiran ni Senator Bongo, mga tat kuya. Ano sa tingin nyo? Yun ba ay valid na reason? Hindi daw niya ugali, hindi niya personalidad na mambatikos ng administrasyon. Eh, sino ba naman ang babatikusin mo, Senator Bongo? Pangalawang administrasyon pa lang naman to after mong nakilala sa mundo ng politika. Ang unang administrasyon naman, during your stint or habang nakikita kang naging familiar na yung mukha mo, laging nandun ang mukha mo sa mga selfie with PRRD. Sino kaya itong parang Totoy or, di ba?
Ngiti-ngiti na gano'n lagi ang kuha ng picture, mukha niya tapos si PRRD sa tabi niya. Oh, recent photo ni PRRD. At dito nga po, napabalita na si PRRD ay tegi na. Right? Sa TikTok daw, nag-trending sa TikTok na si PRRD ay tegi na, tigok na. My God, sa TikTok pa lang naman. Eh, alam niyo naman sa TikTok, marami rin diyang fake news, maraming bagets dyan. Hindi naman nababalita sa ibang social media platform na si PRRD ay tegi. Hindi naman nag-trending sa Facebook na tigok na si PRRD. At syempre, madali namang i-validate kung talagang namatay na ang ating dating Pangulo. Kaya may picture si Senator Bongo with PRRD. To show everyone na buhay pa si dating Pangulong Duterte. Alive and kicking, nasa kanyang bahay sa Matina, Davao City. Oh. Sa TikTok lang naman nag-trending. Ura-urada pumunta si Senator Bongo sa bahay ni PRRD at nag-selfie doon. Okay. Hindi naman nag-trending sa Facebook at madali namang i-verify kung talagang pumanaw ng presidente. Of course, lahat ng media magsasalita patungkol dyan. Basta't negative publicity or negative news about PRRD, ibabalita agad yan ng media. Silipin mo ang ABS, ang GMA, ang TV5, Inquirer, kung ano-ano pang media ng Pilipinas. Pag nakita mo na, ayun ang balita, pare-pareho, totoo. Sa TikTok lang naman, Senator Bongo, umingay na nategi na ang Pangulo, hindi sa Facebook, hindi sa YouTube. Pag sa YouTube, tingin nyo, pag may nangyari kay PRD, hindi kami magpa-vlog, hindi kami magpo-post, imposible yan. Even the vloggers will definitely spread the news. Kung may nangyari, hindi nabalita lang sa TikTok, isang platform na puro bata ang nandyan kasi mahilig mag-TikTok ang mga bagets. Right? Ang mga Gen Z na hindi naman mahilig lahat sa politics. Ang hilig po sa TikTok ay yung mga yung mga sayaw-sayaw, lip-sync. Sinasabayan yung kanta or nagkakaldag-kaldag or nagtatwerk-twerk yun sa TikTok. Puro mga bata ang nandyan. Karamihan puro bata. Right? Mga teenagers and Gen Z nga po. Mga kabataan. Eh kung nabalita doon, hindi pa naman napapabalita sa Facebook, hindi rin naman binalita sa iba pang platform, sa Instagram, sa X, wala naman, TikTok lang. So active pala si Senator Bongo sa TikTok. Ngayon, yan nga ang post niya, di ba? Oh. Ang sabi niya dito, may mga paliwanag siya na ang pamilya niya galing sa Batangas, lumaki sa Manila, pero Bisaya din siya, yada-yada. So, kiniklaim niya na siya ay Davaoenyo rin. Okay? Ngayon, ano ang sabi ni Mayor Baste sa pinost na ito ni Senator Bongo? Nag-react si Mayor Baste, shinare nga eh. Pakinggan niyo ang sasabihin ni Mayor Baste sa post na ito ni Senator Go. Bigla kasi siyang punta sa Davao at nagpa-picture at saka si Senator Bongo, after mabatikos ni Baste, na hindi, umimik ka naman, binabalahura ng Davao, yada-yada, di ba? Bigla siyang nag-comment nung nag-resign kahapon si VP Sara na sinusuportahan niya ang desisyon ni VP Sara. Biglang imik na rin si Senator Bongo. Kasi nga, ang tahimik niya eh. Right? Opposition naman siya kung tutuusin ng administrasyon na to kung binabatikos na ng mga Duterte ang mga Marcos. Bakit hindi siya umiimik? Nanalo siya dahil kay PRRD. Binabalahura ng Davao. Ayan, baka nga bina-black ops na ang Davao. Biro mo, may mga nag-positive doon sa drug test ng mga empleyado ng City Hall empleyado ni Mayor Baste, idalis yung mga kapulisan, nandun na yung mga staff, walang imik si Senator Bongo. Ngayon, umiimik-imik pa konti-konti. Kasi nga nabatikos ni Mayor Baste. Eto ngayon ang another batikos ni Mayor Baste. Basahin ko ha. There is a time for everything and the time is now to stand tyranny, Mr. Bongo. Considered tyranny na si Kuting at saka si Butod. Naghahari-harian sila sa Pilipinas, walang kumukontra, lahat takot. Even si Senadora Amy may kausap, mga ate at kuya. Lahat daw ng kanyang kapwa senador ay takot sa powers that be. Pag-usapan natin yan bukas. Even Senadora Miriam. Senadora Amy, sorry. Kasi napag-uusapan po yung pagdami ng mga kano, ng mga sundalo dyan sa norte. Kasi naghahanda na nga sa gyera ang Pilipinas.
Gustong kontrahin ni Senadora Amy na huwag matuloy ang giyera dahil ano mangyayari sa Luzon? Lalo yung malapit na yan na part sa Taiwan, yung Ilocos region na yan. Anong mangyayari pag nagkagiyera at pumalag-palag tayo sa China at makisali tayo sa gulo ng Taiwan at China? Durog ang Luzon na yan, Northern Luzon. Baka nga madamay ang Manila, lalo't ang center of power ng Pilipinas ay Manila. May nagtanong nga sa isang DDS personality, kay Roque yata, kay Spokesari Roque, ano po ang gagawin ng gobyerno para magkaroon ng mass exodus? Kailangan magsabay-sabay ng umalis ng Luzon ang mga Pilipino kung isasabak pala tayo sa giyera. Saan tayo pupunta? Malamang sa Visayas at sa Mindanao. Yun na lang pwede natin puntahan unless tatanggapin tayo ng ibang bansa. Sabay-sabay tayong aalis, huwag lang tayo madurog sa giyera, alangan namang ikulong tayo na nakuting dito. Right? Alangang harangin nila ang mga pier, ang mga airport para huwag makaalis ng Luzon at ng Kamaynilaan ang mga Pinoy. Ay kapag nararamdaman, hindi binabalita ng media Senadora Amy nagpapanik na. Wala lang daw siyang choice, thanks Ate Isra. Wala lang daw choice si Senadora Amy kasi even yung mga kapwa niya senador takot sa powers that be. Yung sinabi ni Mig Zubiri. Sino yun? Si Butod. Hindi si Kuting. So ibig sabihin, isa si Senator Bongo sa takot kay Butod. Kaya hindi siya umiimik. Yan ang habang sinasabi ko, bago ko basahin ulit yung post ni Basti, binabatikos talaga niya si Senator Bongo. Yan ang sinasabi ko Sabi ni Senator Bongo, hindi ko personalidad ang mambatikos ng administrasyon. Pangalawang administrasyon pa nga lang to, Senator Bongo. Alangang batikusin mo yung unang administrasyon na parte ka naman. Siyempre yung pumalit na administrasyon, pangitang-pangitang bulok, hindi itinuloy ang manasimulan ni Pangulong Duterte. Balik droga, balik krimen. Tapos hindi ka umiimik, kasama ka ni PRRD sa mga sinimulan niya, tapos ngayon tahimik ka, porque hindi mo lang personalidad ang mambatikos ng administrasyon. Kaya na umiimik si Senator Baste, panahon na para magsalita ka against the tyrannical government. Hindi siya nagsasalita. Bigla siyang umimik doon sa pag-resign ni VP Sara para masabi nagsasalita na siya. And ngayon, pumunta ng Davao para ipakita na kaibigan pa rin siya ng tatay ng mga Duterte na siguro gusto niya palabasin na si Baste ay napifeed lang ng wrong info. Siya ay supporter pa rin ng tatay. And maybe nataranta si Senator Bongo sa batikos ni Baste, kaya ura-urada pumunta ng Davao para mag-selfie doon kay Pangulong Duterte. Hindi naman nabalita sa lahat ng media na nategi sa TikTok mo lang naman narinig. Wala nga akong nabalitaan na kumalat ang fake news sa Facebook. Of course it's fake news. Pero hindi kumalat yung fake news na yan sa Facebook. May mga nakikita nga akong post sa Facebook na ng fake news na si Tulfo ang nategi Mas marami pa akong nakita na fake news sa Facebook na si Tulfo ang namatay, hindi si PRRD. Walang kumakalat na ganyan sa Facebook. TikTok, balwarte yan ng mga kabataan, hindi balwarte ng mga Pilipinong mahilig sa politika. Facebook pa, tsaka YouTube. Siguro yung X, yung dating Twitter. Pero TikTok, doon lang kumalat, nagpanik ka na, pumunta ka na ng Davao, kaya nahalata ka. Binati ko si Mayor Baste, tuloy natin basahin. Bago ko yan ituloy, yun nga sinasabi ko, kung hindi mo personalidad na mambatikos ang administrasyon, ang analogy niyan, nakita mo na may inaapi, may sinuntok, may binungangaan, may pinahiya sa crowd, no? Pero hindi mo kasi personalidad ang mambatikos, kaya hindi ka iimik. May inaapi na. Sino ang inaapi? Kingdom of Jesus Christ, Davao City. Pamilyang Duterte ang inaapi. Hindi ka umiimik. Well, bibigyan natin ng chance na Senator Bongo, umimik na si VP Sara. Kung hindi man umimik si VP Sara, at least mas malakas pa sa pag-imik yung ginawa, di ba? Sabi nga po, action speaks louder than voice. O ngayon, obvious na obvious na ang pagtiwalag ni VP Sara sa administrasyon ni Kuting. Higit pa sa pag-imik ang ginawa ni VP Sara, pagkilos yun, hindi salita, gawa. Aabangan namin kung ano ang inyong gagawin, Senator Bongo. Mas matinding pressure yan. Kitang-kita namin ang kainutilan mo nung hearing ng PIDEA Leaks. Pabalat bunga ka lang umupo doon 5 minuto, nag-privilege speech, umalis. Kasi may hearing din ako. Iniwanan niyo doon, Senator Bato. Kaya walang ibang ulo, walang ibang utak na
nagtatanong sa resource persons or kukontra kung iko-contempt man, kung ikukulong man ang resource persons. So, nung sinabi ni Junggoy na I move to contempt Morales, walang kumontra ang senador. Wala ka dun eh. Wala si Tolentino, wala si Robin Padilla. Nandun nga si Robin Padilla, nandun si Maria eh. Takot kayong lahat at alam ni Baste ang tumatakbo sa utak nyo at ang laman ng puso nyo alam ni Baste. Sige ra kag selfie nga na ay ayuda ginahatag. If not selfie ana akong amahan, kay gamito nimo for publicity. Ano ibig sabihin ni Baste? Sige ka lang selfie. Nakilala kasi si Bongo sa mga selfie-selfie eh. Thank you Ate Maria Ana Teresa. Buti pa si Ate Maria Ana Teresa, love ako. Puro ka selfie na namimigay ka ng ayuda kasi di ba meron siyang malasakit center at Bongo bisyo magserbisyo, di ba may ganyan siyang punchline. Bisyo ang magserbisyo. Yun daw ang bisyo ng Senator Bongo. Hindi nga, Senator Bongo. Napapansin ko yung tartar mo sa ngipin sa ibaba, tinatabunan lang ng brace. What's going on with your teeth? Malakas ka bang magyosi? Hindi ka ba nagpapadentista? Parang bulok yung mga ngipin mo sa baba eh, kasi puro stains. Pansin yung mga kuya, pag nagsalita yan, parang bulok na yung mga ngipin sa baba, kung hindi man tartar yun. Ang pangit ng ngipin niya, tinatakpan lang ng brace. What's going on? Talaga? Dahil sa bisyo mo na pagsiservisyo sa taong bayan? Puro ka daw selfie na namimigay ka ng ayuda, kung hindi man selfie kasama ang tatay ni Baste. Ano kayo mararamdaman yung mga ate at kuya? Kasi kung ilalagay ko ang aking feet sa shoes ni Baste at ang tatay ko ay ginagamit ng kung sino-sino para sa kanilang political gain or whatever, nagsiselfie sila sa tatay ko, nagpapapicture, kunwari kaibigan ng tatay ko, pero alam ko kung ano ang mga ugali. Di ba hindi maganda? Tatay ni Baste gagamitin ng mga mangga para sa kanilang political career. Gagamitin mo for publicity na close pa rin kayo ni Pangulo. Na bad trip, lalong uminit ang ulo ni Baste. Wala kay imuhang ikabarog nga kaugaligong politika? Ano ibig sabihin nun mga kuya? Medyo malalim, hindi ko gets. Wala kang sarili mong ano ikabarog? Hoy mga kuya, mag-comment kayo sa comment section na sarili mong politika. Wala kang sayo na kaya mong ano ang ikabarog na sarili mong politika? Parang ganun eh. Sarili mo. Read your own caption and reflect if you are really actually doing what you're saying. Pussy! Tinawag siyang pussy ni Baste. You're a pussy. Sakit mo na. King ina mo ka. Parang ganun yun eh. Barog means stand. Shinare ni Baste. Sabi ni Badge John. Barog means stand. Wala kang kayang itayo. Wala kang sariling, wala kang sayong maitatayong sayo na sarili mong politika. Parang ganon. Hindi mo kayang itayo ang sarili mong politika. Parang ganon. Kailangan mong gumamit ng tao na sikat sa politics para mamayagpag ang political. Parang ganun siguro yung punto ni Baste, no? Thank you po, Shin Hari. Tinawag siyang pussy. Kipay ka daw, Bongo. The hottest place, may quote, the hottest places in hell are reserved for those who, in times of great moral crisis, maintain their neutrality. Sa madaling sabi, may puwang sa impyerno ang mga nagbubulag-bulagan sa panahon ng matinding krisis. Moral crisis. May naghahari-harian na sa Pilipinas ng aapi, ninanakaw ang pera ng taong bayan, matigas ang mukha, waldas, ginagastos habang gutom ang mga Pilipino, pinipigil ang kalayaang magpahayag, even yung media ni Pastor Quiboloy tinanggalan ng prangkisa.
Hinahunting si Pastor Quiboloy na wala namang kasalanan wala namang krimen na nagawa sa Pilipinas. Gustong gurgurin ang mga Duterte tas gagamitin pa ang Duterte. There really is a special place in hell for people who are staying neutral or staying blind. Nagbubulag-bulagan at pilit na umuupo sa gitna kasi nga re-electionist yata. Re-electionist 2019 nanalo to eh. Sabay ni Senador Amy, right? Kasama rin si Senator Bato, re-electionist din yun. Tolentino rin yata, mga tatkuya. May lugar para sa impyerno sa mga katulad yung nagbubulag-bulagan at hindi tinutulungan ang inaapi. Ikaw na, di ba yung aking analogy? May daga, inapakan ng elepante ang buntot ng daga. Pagkaliit-liit ng daga kumpara sa elepante, binubuli ng elepante yung daga, inapakan ang buntot. Hindi makawala, nasasaktan, baka nga maputol na ang buntot, tapos tayo walang imik. May lugar talaga para sa impyerno sa mga katulad nyo. Right? Doon pa lang sa PIDEA Leaks, doon ako natinabangan kay Senator Bongo eh. Na hindi nila tulungan si Senator Bato. Si Senator Bato, palpak nga eh. Malamya ang kanyang investigation. Tapos si Senator Bongo, given na hindi sila babatikos, di ba? Takot silang magurgur ni Ma'am Shi. Takot silang lahat kay Ma'am Shi. Pero hindi tamang neutral ka. Usapin na ito ng presidente na isasabak ang Pilipinas sa gyera. O sabi nga dito ni Mayor Baste, basahin mo yung sarili mong caption at magmuni-muni ka. Reflect if you really are actually doing what you're saying. Kasi dito daw, kaisa daw siya, di ba? Kaibigan daw siya mula noon hanggang ngayon. Gawin ang tama, gampanan ng tungkulin sa bayan niya. Unahin ang interes ng mga Pilipino. Hindi interes ng mga Pilipino ang makipagyera. Pero isasabak tayo ni Kuting sa gyera. Ate, kakaiba na ang movement sa Pilipinas. Yung mga billionaires diyan sa Forbes Park, pinagbibenta yung kanilang properties. Nagtataka na ang marami. Bakit nililet go ng mga billionaires ang kanilang mga real estate sa Pilipinas? Mukhang aware na ang mga mayayaman sa Pilipinas na madudurog tayo sa gyera. Binenta na ang mga properties at for sure magliliparan abroad yan kung sakasakaling magkagulo at magliparan na ang missiles. And then tahimik pa rin kayo? At dahil binatikos ka ni Baste, bigla kang dikit kay PRRD, magsi-selfie. Ginagamit yung ang tatay niya. What do you think mga ate at kuya? Is Bongo a real pussy or what? Pa-comment po sa comment section and mag-like and subscribe din po kayo.